Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan ay tuluyan ngang natalo ng ating bida sa isang battle sina Ye Qinling at Bai Yuxuan, kung saan nga ay mga walang binatbat ang kanilang mga teknik sa kanya. At kung saan nga rin ay nag-uusap-usap sina Sima Changkong, Qin Ancheng, Madam Su at Mr. Kong. Kung saan nga ayon sa huling sinabi ni Madam Su ay hindi pa nga daw sapat ang kakayahang meron ang ating bida upang maging isa siyang Grandmaster. Nakaagad naman ngang itinanong ni Sima Changkong kung anong dahilan. At tugon nga nitong si Madam So, na sa kasamaang palad daw ay sadyang matigas ang ulo ni Lin Kei, at meron din daw siyang problema sa disciple nitong si Qin Ancheng na si Bai Yuxuan. At may sasabihin pa nga sana si Madam So, subalit nagsalita na rin naman nga itong si Sima Changkong at agad na tinanong si Qin Ancheng, kung totoo nga daw bang merong problema sa pagitan ng ating bida at ni Bai Yuxuan. Kung saan nga ay hindi na nakasagot pa si Qin Ancheng, bagkus ay may pangangamba na nga lang itong napatingin gayon din ang disciple nitong si Bai Yuxuan. Sabay humingi na nga rin ng paumanhin si Sima Changkong kay Mr. Kung dahil daw sa nahihiya siya sa nangyari, kaya naman ay titiyakin niya daw mabuti kung ano talaga ang naging problema, at pagkatapos ay ipapaliwanag na lang niya kung anong katotohanan once na maayos na niya ang lahat. At sa kabilang banda namang ito, ay nalaman na nga rin ni Yu Xiaojing na nag-failed ang ating bida sa assessment, kung saan nga ay halata namang kagagawa ni Yun ni Bai Yuxuan, kaya naman nga din ay pag-alit na nasabi ni Yu Xiaojing na hindi nga daw patas ang ginawang iyon ni Bai Yuxuan dahil lang sa personal na bagay na nangyari sa pagitan nilang dalawa ng ating bida. At dagdag pa nga ring sabi ni Xiaojing na pupuntahan niya daw ngayon din mismo si Madam Su, upang pakiusapan ito na kausapin si Din Sima Changkong sa hindi wastong pagbagsak ng ating bida sa assessment na naganap. Subalit bago pa nga lang tuluyang makalalayo itong si Xiaojing ay kaagad na rin naman siyang pinigilan ng ating bida, dahil hindi niya na naman daw iyon kailangan pang gawin. Kaya naman napalingon na lang at napatingin si Xiaojing sa ating bida. Kung saan nga, sabi pa ng ating bida na meron na siyang sariling paraan para ayusin ang bagay na ito, kaya naman hindi na daw dapat pang abalahin ni Xiaojing ang sarili nito nang dahil sa kanya. At maya-maya nga ay bigla na ring dumating si Mr. Liu, dahil sa siya ay hinahanap pala nito. At nang makita na nga nito ang ating bida, ay kaagad nitong sinabi na gusto raw siyang makita ni Din Sima Changkong. At tila nga nagtaka itong sina Jia Doffa at Xiaojing dahil sa sinabi ni Mr. Liu na si Sima Changkong ang nagpapapunta sa ating bida. Makalipas nga ang ilang sandali ay nakapunta na ang ating bida, kung nasa saan si Din Sima Changkong. Kung saan ay sinabihan siya nito na ipakita daw niya ang iba pa niyang kakayahan na nalalaman. At yun na nga, nag-umpisa na ang ating bida na magpakitang gilas sa mga ito, kung saan ay kaagad niya nga ring nawasak ang mga matitigas na bagay na kabilang sa kanyang pagpe-perform. Na ikinagulat nga ng husto ni Sima Changkong, kung saan sa isip-isip nito, ay tila daw yata ang swimming dragon leg ng Martial Arts Academy ang isinagawa at ipinakitang teknik ng ating bida, kaya naman nga ay hindi ito makapaniwalang kaya daw gamitin ng ating bida ang ganong klase ng teknik na hindi basta-basta nagagawa ng ibang mga experts. Kaya naman nga maya-maya lang din, ay pag-alit nitong sinabihan si Qin Ancheng, na kapag daw hindi peren ipinasa ang ating bida kahit ganung level na ng kakayahan ang meron ito, ay natatakot siyang baka wala ng kahit sino pang makayang gawin ang mga teknik na nagagawa ng ating bida. Sabi pa nga nitong si Sima Changkong, ay ang pagiging makatarungan at walang kinikilingan ang pangunahing kailangan dito sa Martial Arts Academy, kaya naman ay sadya daw kaiya-hiya para sa academy nilang ito, ang magsagawa ng isang hindi makatarungang paghatol dahil lamang sa mga pansariling hangarin at layunin. At dagdag pang ang sabi nito, na kaya naman daw simula sa araw na ito ay si Madam Su na ang mga ngasiwa sa assessment na gaganapin, total ilang taon na rin naman daw na si Great Elderly Qin ang namamahala rito, kaya dapat lang na ipagpaubaya na nito sa iba. Kaya naman nga di na moari pa ang naging reaksyon ni Elder Qin Ancheng, dahil sa mga sinabi at naging desisyon ni Sima Changkong. Kaya naman nga nagalit na rin si Qin Ancheng, at isinisisi kay Bai Yuxuan ang nangyari dahil kasalanan daw nito kung bakit nagkagayong napag-alitan siya ni Sima Changkong at inialis pa sa kanya ang paghahandle sa assessment. Kasunod nga, ay lumuhad agad at patuloy na humihingi ng paumanhin itong si Bai Yuxuan kay Elder Qin habang sinasabi na siya nga raw ang dapat sisihin sa lahat ng ito. Subalit di na siya masyadong pinakinggan pa ni Qin Ancheng, dahil diri-diretso na rin agad itong umalis. Matapos ang ilang oras, ay makikitang abala sa pag-uusap si Mr. Kong at ang ating bida. Kung saan nga ay binati ni Mr. Kong ang ating bida ng congratulations,
dahil daw sa ngayon ay nagawa na niyang makapasok sa inner court sapagkat pinatunayan niya kanina, kung ano ang nararapat na desisyon para sa kakayahang meron siya. Ang ginawa naman ng ating bida, ay nagpasalamat siya kay Mr. Kung dahil sa ginawa nitong pagbati sa kanya. Dagdag pang ang sabi ni Mr. Kung, na hindi na daw kailangan pang magpahumble ng ating bida, dahil sa katunayan daw ang kakayahang meron ngayon ang ating bida ay lubhang sapat na para tawagin siyang isang grandmaster. Pabiro naman ngang tugon ng ating bida kay Mr. Kung na mukha daw yatang binobola lang siya nito. At maya-maya nga ay nagpasalamat rin muli si Mr. Kung sa ating bida, dahil daw sa ginawa niyang tulong sa ina nito, kaya naman ay tuluyan na nga itong naka-recover, kung saan nga sabi pa ni Mr. Kung na sa katapusan daw ng buwan na ito, ay ika-70th birthday na ng kanyang ina at sana naman daw ay makapunta doon ang ating bida. At malugod ngang sagot ng ating bida, na makakaasa daw sina Mr. Kung na makakadalo siya sa mahalagang araw na iyon. At maya-maya nga ay si Giadofa naman ang humiling sa kanya, na kung maaari daw ay gumala sila sa Spring Festival Temple Fair, at dahil nga sa ngayon lamang narinig ng ating bida ang bagay na iyon, ay agad niya ring naitanong kay Giadofa kung ano daw bang klaseng lugar yon, at kung ano naman daw ba ang gagawin nila doon. At natutuwa ngang parang kinikilig-kilig pa na sumagot itong si Giadofa, na iyon daw ay isang annual event sa Ling Prefecture, kung saan nga daw ang Ling City ay taon-taon laging abala para sa mga activities na ginaganap tuwing sasapit nga ang festival na ito, kung saan nga rin ay marami din ditong maaaring bilhin na kung ano-ano, tulad na lang ng iba't ibang uri ng pagkain. At pabiro naman ngang sabi ng ating bida, na palagi na lang daw nababanggit ni Giadofa ang tungkol sa mga pagkain, at walang oras na hindi niya ito naaalala. Aba ay syempre naman nga at pagkain iyon ay, di ba mga ka-idol, masarap naman talagang kumain hihihi. At kung saan nga, dagdag pang sabi nitong si Giadofa na bukod pa daw doon, ang pinakang highlight ng event na dapat talagang abangan ay ang beauty contest, na talaga nga daw namang kagilahilalas ito kapag papanoodin. Sa may bandang likuran naman nga ay seryoso lamang na pinakikinggan ni Yu Xiaojing ang pinag-uusapan ng dalawang ito, kung saan maya-maya lang ay nagsalita na rin nga ito, at ayon nga sa kanya ay wala na daw talagang nagagawang mabuti ang mga kalalakihan, sapagkat ang hilig na lang daw palagi ng mga ito ay ang magtingin ng mga magagandang babae. Kung saan nga ay tinawag naman ni Giadofa si Yu Xiaojing ng basta lamang Jing, sabay sabi na mali daw ito, sapagkat hindi naman daw lahat ng lalaki ay kagandahan lang ng isang babae ang hinahanap, dahil ang beauty contest nga raw ay hindi lang basta tungkol sa appearance kundi ito ay tungkol sa talentong meron ang bawat contestants. Sabay pag-alit naman ngang sinabi ni Yu Xiaojing, na hindi naman daw sila close ni Giadofa, kaya wala daw itong karapatang tawagin siya ng basta Jing lang, at may pang-asar pa naman ngang sumagot itong si Giadofa na kung hindi daw ari ang Jing, ay bakit hindi na lang daw sister-in-law. Nalalo ngang ikinainis ni Xiaojing, kaya naman nga naghabulan na itong dalawang habang may dala-dala pang ang espada itong si Xiaojing at mukhang gusto nang saksakin si Giadofa dahil sa pagkapikan niya. Hihihi parang aso at pusa lang kung mag-away pero mamaya naman bati na ulit. Oy baka ma-develop ka na niyan ah. Parang yung nanunood lang nito, baka may kinade-developan na rin, naks naman. Matapos ang ilang mga araw, ay lumipat na nga ang eksena kung saan ay nandun na nga silang tatlo sa Spring Festival Temple Fair, at makikita ngang sobra ang pagkatuwa nitong si Giadofa. At maya-maya nga lang din, habang nakatalikod ang ating bida, ay merong nagsalita malapit sa kanila, kung saan ay tinatanong siya na mukha daw yatang nandirito rin siya para maggala. Kaya naman nga napalingon rito ang ating bida, at kung saan pala ay sining ang nagtanong sa kanya kasama si Ye Yuchen. At kung saan nga rin ay may pang-asar na naman na may halong pang-iinsultong nagsalita itong si Ye Yuchen, at ayon nga rito na mula nga raw sa nabanggit ni Ning, ay mukha nga daw talagang nagmula lang sa small town ang ating bida, sabay sabi pa nito na halata raw na hindi pa nakakapunta rito ang ating bida kahit noon pa man kaya sasamahan na lang daw nito ang ating bida na maglibot-libot. At tugon naman nga dito ng ating bida, na hindi na daw yon kailangan pa, kaya bakit hindi na lang daw sila maglibot ng sarili nila. At dinugtungan pa nga ni Ye Yuchen ang pang-iinsulto sa ating bida, at sabi nga nito na nakalimutan niyang ang ating bida nga daw pala ay nanggaling lang sa isang mahirap na pamilya, kaya baka daw hindi lang siya maging komportable sa isang masaganang lugar at mayayamang tao. Dagdag pa nga rin itong sabi, na baka naman nga daw maging mahirap lang para sa ating bida na makakita ng mga magagandang bagay, pero wala naman siyang kakayahan para bilhin ang mga ito,
Sabi pa nga nitong mayabang na Ye Yuchen na ito, ay bakit hindi na lang daw humiram sa kanya ng pera ang ating bida, total meron naman daw silang pagmamay-aring bangko kaya hindi rin daw niya mapapatungan ng mataas na interes ang ating bida. At dahil nga sa inis na rin itong si Gia Doffa, ay dinuro nito si Ye Yuchen sabay sinabihan na wala daw itong karapatan na insultuhan at sabihan ng kung ano-ano ang ating bida. Kaya naman nga napatanong na lang din si Ye Yuchen kung sino nga daw ba si Gia Doffa para duro-duruin lang siya ng basta. At pasiga naman ngang tugon nitong si Gia Doffa na hindi na daw importante pang malaman kung sino siya, ang mabuti pa raw ay lumayas na ngayon din kaagad si Ye Yuchen dahil baka daw dalhin niya lang ito sa kamatayan. Aba, at mukhang tumatapang na yata si Gia Doffa buti naman pre kung ganon. At labis nga ang pagkapikan ni Ye Yuchen sa mga sinambit ni Gia Doffa. Kaya naman parang mukhang gustong-gusto na nitong manapak. Habang ang ating bida naman nga at sina Gia Doffa ay kalmado lang at chillax na chillax. At sining naman nga ay kaagad ring sinabihan si Ye Yuchen, na wag daw itong maging masyadong mapusok, dahil tiyak daw namang wala lang itong magiging laban sa ating bida. Subalit hindi lamang nga nakinig itong si Ye Yuchen kay Ning, at patuloy pa rin itong nagmatigas kung saan nga ay nagbanta ito, na humanda daw sila dahil panigurado daw na ito na ang katapusan nila. Sabay bigla na nga rin lang itong umalis. Kung saan naman nga ay nilapitan ni Ning ang ating bida at agad na humingi ng pasensya sa kanya. Na tinanong rin naman agad ng ating bida, kung ano daw ba ang inihihingi ng sorry ni Ning. Tugon naman ni Ning na ang kanyang ama raw ay sinusubukang paglapitin silang dalawa, kaya naman dapat daw ay alam ng ating bida na hindi sila parehas ng landas. Sabay sabi pa nito na oo nga raw at medyo nakakasakit na rin ang mga sinasabi kanina ni Ye Yuchen, subalit karamihan din daw naman doon ay totoo, na kahit nga daw merong tinataglay na kakayahan ang ating bida ay hindi pa rin ito sapat para mabago ang agwat sa pagitan nilang dalawa. At parang napabuntong hininga na nga lamang ang ating bida. Sabay sinabi niya kay Ning na masyado na naman daw yata itong nagiging mapangahas, sapagkat ang autoridad niya daw ay lampas sa inaakala nito, dahil wala naman daw talaga siyang anumang interes kahit na konti dito kay Ning. At kaya lang daw naman siya nakikipag-usap rito ay para sa kapakanan ng ama nitong si Mr. Guo, at isa pa daw, sa qualifications na meron si Ning ay hindi pa man lang ito magiging sapat at qualified para maging kanyang tagapagsilbi. Kasunod nga, ay umalis na rin ang ating bida at sina Yu Xiaojing upang maituloy ang kanilang paggagala at paglilibot dito sa buong lugar, kung saan nga si Ning ay naiwan na lamang ng nag-iisa. Kung saan nga sa kanilang paglilibot ay maraming iba't ibang uri ng pagpe-perform ang kanilang nakita. Na talaga naman ngang nakaka-amaze panoorin. Hanggang sa maya-maya nga, ay bigla na lamang nagsalita mula sa likuran nila si Ye Yuchen habang sila ay itinuturo nito. Kung saan nga ay nag-akit pala si Ye Yuchen ng kanyang mga makakasama para siguro labanan ang ating bida. At mariin ngang tumingin itong si Ye Yuchen sa ating bida habang sinasabi, na alam daw niyang ang ating bida ay merong connections sa Flying Eagles Gang, subalit ang kanila naman daw pamilya, ay hindi natatakot sa mga ito. Sabi pa nga rin ni Ye Yuchen na baka naman daw alam ng ating bida na pinsan niya si Ye Qingling kung saan nga ay isa daw itong martial artist mula sa Martial Arts Academy. Kaya panigurado daw na lagot na talaga sila sa kanyang pinsan na si Ye Qingling. Dagdag pa nga nitong sabi na siguro daw ngayon ay natatakot na ng sobra ang ating bida dahil sa isa daw martial artist ang pinsan nito, kaya naman kung matalino daw talaga ang ating bida, ay mabuti pa raw na yumuko na lang siya ng 3 beses at ipangakong hindi na magpapakita pa kay Ning kahit kailan, dahil pag daw iyon ay ginawa niya ngayon din ay patatawarin siya nito. At nagkatinginan na nga lamang sina Yu Xiaojing at Gia Doffa dahil sa mga sinabi ni Ye Yuchen. Sabay bigla na rin lamang tumawa ng pagkalakas-lakas ang dalawang ito. Kaya naman nga lalong nainis at may pagkademonic pang tumingin si Ye Yuchen sa kanila. Hanggang sa maya-maya nga rin lang, ay sumulpot na rin si Ye Qingling sa may bandang likuran ni Ye Yuchen, kung saan nga ay agad na sinabi nito na ano na naman daw ba kaya ang balak gawin nitong si Ye Yuchen, dahil kung tutuusin daw naman ay dapat kaya na nitong i-handle mag-isa ang lahat. Kung saan nga ay tumingin rito si Ye Yuchen at sinabing meron nga daw powerful connections ang mga kaaway niya ngayon, kaya naman nga ay talaga daw kailangan niya ang tulong nitong kanyang pinsan. Sabay may pagkukutkot pa nga rin sa tenga itong si Ye Qingling, habang sinasabi na sige raw at kanyang titingnan kung sino nga ba ang mga ito. At pagkatingin nga nito sa ating bida ay agad na rin itong nakaramdam ng takot, sabay tinanong din naman agad ito ng ating bida, kung magaling na daw ba ang mga sugat nito dulot ng battle nila nung nakalipas na araw.
Kaya naman nga lalo nang hindi maunawaan ang takot at pangamba ni Ye Qinling sa ating bida. Sabay may pag-asar pa nga na may halong pananakot, na tinanong muli ito ng ating bida, kung gusto pa daw ba nito ng isa pang battle. Nakaagad naman ngang inayawan ni Ye Qinling. Sabay tumalikod na rin ito at kaagad na tinanong ni Ye Yuchen kung magkakilala daw ba silang dalawa ng ating bida. At si Jia Doffa na nga lang ang sumagot sa katanungan ni Ye Yuchen, kung saan nga sagot nito na higit pa raw doon ang pagkakakilala ng dalawa sa isa't isa. Sabay kinausap na nga ni Ye Qinling ang kanyang pinsan, at sinabihang hindi niya na talaga ito matutulungan, kaya mag-ingat na lamang daw ito sabay humingi rin siya ng pasensya. Kaya naman nga, ayon at lumayo na din agad si Ye Qinling sa kanila. At makalipas nga ang ilang saglit, ay bigla na lamang ding pinagsusuntok ni Jia Doffa ang dalawa pang kasama ni Ye Yuchen. At pagkatapos nga ay parang may pagmamayabang pa si Jia Doffa, habang sinasabi na ang hihina naman daw pala ng mga kasama ni Ye Yuchen, at ang lakas naman daw pala talaga ng loob ng mga ito na kalabanan ang mga tulad nilang martial artist, gayong mga wala naman daw pala itong binatbat. Kaya naman nga labis na nagulat itong si Ye Yuchen, nang malaman nitong mga martial artist pala sila. At maya-maya nga ay nakaisip na naman ng kalokohan itong si Jia Doffa, kung saan ay ginaya nito ang sinabi kanina ni Ye Yuchen, na kapag nga daw yuyukurin ito ng 3 beses ay kanila itong patatawarin at palalayain. Dahilan nga para mapatingin ng may halong labis na kaba si Ye Yuchen. Habang ito ngang si Jia Doffa, ay may pagporma pa kay Ye Yuchen at mukhang tinatakot-takot niya pa ito. At dahil nga sa di na rin malaman pa ni Ye Yuchen ang gagawin, ay nagpasya na nga lang itong yumuko ng 3 beses sa kay Jia Doffa. At pagkatapos ay may pagngangalit pa ito sa galit habang unti-unting lumalakad papalayo. Makalipas ang ilan pang mga sandali, sa beauty house, sa loob nito, ay makikitang nandoon si Bai Yuxuan. Kung saan ay mag-isa lamang itong umiinom. Hanggang sa maya-maya nga lang, ay dumating na rin dito si Ye Qinling. Kung saan ay agad nga rin itong tinanong ni Bai Yuxuan kung bakit ngayon lang daw ito nakarating, at kung nagsisimula na rin daw ba ang beauty competition. At tugon naman nga ni Ye Qinling, ay marami daw siyang nakitang mga gaily painted pleasure boats sa may banda doon na maaari nilang puntahan mamaya. At maya-maya nga ay bigla na lamang ding dumating si Ye Yuchen, at mukhang ang masama pa rin ang mood nito, at pasigaw nga nitong tinanong si Ye Qinling kung ano daw bang kinalaman nito sa ating bida. Kaya naman nga nagulat itong si Bai Yuxuan nang marinig ang pangalan ng ating bida. Sabay tanong nito kung nandirito nga rin daw ba ngayon ang ating bida sa lugar na ito. At tugon nga ni Ye Qinling ay nakita nga daw niya ang ating bida sa may temple fair kanina, at mukhang gusto lang din daw namang maggala at mag-enjoy ng ating bida rito. Kaya naman nga rin ay bigla na lamang na, napapaisip si Bai Yuxuan habang binabanggit ang pangalan ng ating bida. Hanggang sa maya-maya nga, ay tila ba lalo nang nagtataka itong si Ye Yuchen, kaya naman nga napatanong na ito kay Ye Qinling kung ano nga daw bang nangyayari kay Bai Yuxuan at bigla na lang itong nagulat nang marinig ang pangalan ni Lin Kei, ngunit hindi na nga lang sinagot pa ni Ye Qinling ang tanong ni Ye Yuchen, bagkus ay pinatahimik niya na lamang ito. At maya-maya nga ay kinausap na ni Ye Qinling si Bai Yuxuan, at ayon rito ay dahil daw sa pumunta sila rito para mag-relax, ay bakit hindi na lang sila mag-enjoy ng sobra ngayon at uminom hanggang kailan nila gusto, sabay dagdag pa namang sabi ni Ye Yuchen, na bakit hindi rin daw sila kumuha ng mga babae para samahan sila ngayon. Sambit naman nga ni Bai Yuxuan, ay hindi naman daw attractive ang mga babae rito, maliban na lang kay Zuruyo, na talaga naman ngang sobrang ganda. Kaya naman nga rin kaagad na sinabi ni Ye Qinling na meron daw siyang influence sa beauty house, kaya maaari niya daw papuntahin si Zuruyo sa piling nitong si Bai Yuxuan. Sa kabilang banda naman ngang ito, ay makikitang narito ang mga gaily painted boats, kung saan nga ay nandirito sa malapit ang ating bida kasama parents sina Jia Doffa. Kung saan nga rin ay kaagad na sinabi ni Jia Doffa sa ating bida, na ang mga boats raw na ito ang lead role ng brothels dito. Kaya naman nga napatingin na lamang dito ang ating bida. Hanggang sa maya-maya nga rin ay nag-umpisa ng mag-perform ang babaeng ito. Kung saan nga ay seryoso lamang na nanunood ang mga tao rito, gayon din sina Bai Yuxuan na nasa may bandang itaas. At maging sina Lin Kei nga rin ay nalilibang sa panonood rito. Hanggang sa makita nga sila ni Ye Yuchen, dahilan para magulat ang mga ito. At maya-maya nga lang din ay may mga nagbubulungan na si Ruyo naman daw ngayon ang kasunod na magpe-perform.
Dahilan nga para magsigawan ang mga tao rito habang binabanggit at chini-cheer up ang pangalan ni Zuruyo, kung saan nga maging itong si Gia Doffa ay mukhang excited rin talagang makita si Ruyo. Kaya naman nga tila ba nagtaka ang ating bida, kung bakit ganito na lamang ang reaksyon ng mga tao. Kaya naman nga tinanong niya na rin kay Gia Doffa kung sino nga daw ba ang Zuruyo na iyon, at bakit mukha daw yatang napakapopular nito. At masiglang ang tugon ni Gia Doffa na si Zuruyo daw ang most popular beauty in the Wind Pavilion, subalit hindi pa nga raw nito ipinapakita ang tunay niyang itsura kahit kailan, pero gayunpaman ang kanyang katanyagan ay nananatili parent, at higit pa daw dun ang exquisite skills sa pagtugtog nito ng zither ay nagmula sa isang famous master, kaya naman ay mas lalo pa itong hinahangaan hindi lang dahil sa kagandahan nito. At hayan na nga, makikitang unti-unti nang pumupunta sa stage si Zuruyo upang mag-perform. At makikita naman nga talaga natin ang kagandahan ni Ruyo. Kahit pa may suot siyang mask, halata parent talaga ang taglay niyang ganda. Kung saan nga, maya-maya lang din ay nag-umpisa na itong mag-play ng zither, habang ang ganda nga ng kanyang musika ay pumapalibot sa buong lugar na ito. Kaya naman nga rin ay talagang mas lalo pa itong hinangaan ng mga tao. At maya-maya nga, matapos ang pagtugtog ni Zuruyo, ay nag-decide na rin itong umalis na, subalit ang mga manunood ay panay pa rin ang pag-request sa kanya ng panibagong awitin na kanyang tutugtugin. Kaya naman nga ang pinakang host rito, ay nag-decide ng kausapin ang mga manunood. Kung saan sabi nito, na ayon nga daw sa kaalaman nilang lahat, ay isang celebrity dito sa Ling Prefecture at maging dito nga sa buong Great Wu Empire itong si Zuruyo, kaya naman ang beauty house ay nag-invest ng marami para lang makapag-perform ito para nga sa mga manunood, subalit hindi nga lamang ito masyadong pinakikinggan ng ilang mga kalalakihan, bagkus sabi pa ng mga ito na si Ruyo daw ang gusto nilang marinig, at hindi ang mga sinasabi ng host na ito, dagdag pa nga ring sabi ng iba na meron daw silang dalang pera at ibibigay nila ito, para lang tumugtog ulit si Zuruyo. Sambit naman nga ng host na ito, ay nagagalak daw siyang napaka-passionate ng mga manunood na ito, subalit sa kasamaang palad daw, ang contract ni Zuruyo dito sa beauty house ay expired na, kaya naman baka hindi na ulit ito makakapag-perform dito. At pasiga naman ngang sabi ng mga kalalakihang ito, ay bakit hindi na lang daw linawin at diretsuhin ng host na ito, kung ano ba ang mismong gusto nitong ipahiwatig. Kaya naman nga tugon nitong host na, sinisigurado niya lang naman daw ang once-in-a-lifetime opportunity para sa lahat. Kung saan nga ay tila ba nayayamot ng tinanong ng isang ito, kung ano nga daw ba talaga iyon. At yun nga sabi ng host na ito, kung sino daw ang magpapakita ng sincerity at malugod na pagtrato kay Zuruyo, ang siyang magkakaroon ng opportunity na makita ito at makasama ng mag-isa. Abangan sa susunod nating episode kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. At kung nagustuhan nyo ang ating video, ay paki-like naman po ito mga ka-idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento. Share na rin at subscribe para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga next nating episode. Sana ay nag-enjoy kayo sa panonood. Thank you mga ka-idol. Ingats!